Allah, anong gusto niya? Islam. Di ba? Yun yung pamantayan ng buhay. So, wag tayong gumawa ng sarili natin. Kumbaga, yung ating sariling masusunod. Yes, so, kailangan po malinaw ang ating mga pagkuha ng mga kaalaman. Katulad din na nabanggit, wag na natin pag-usapan yung buong mundo. Dito na lamang sa Pilipinas, Tama. sa tuwi-tuwi na kasi maisip natin ang ating napakagandang kasaysayan sa Pilipinas. Na tayo, ayon sa history, ay nagmula sa mga ninunong mga Muslim. Yes, opo. Yun At po ang katotohanan. ito yung pinatutunayan ng history. Opo. Pero ngayon parang marami na nagbibingihan na lang, nagbubulag-bulagan na wag na natin bigyan ng importansya yung nakaraan na yan Ano pa bang connection sa buhay natin? No, importante po yung mahalaga. Dahil sa pamamagitan noon, mababalik-balikan natin kung saan tayo nagmula at doon sa mga ninuno na yun, kung saan sila nagmula at babalik ito sa mga unang na binanggit natin mga propeta. Yes, opo. Ayan, Kasi ang mga tao kasi sinasabi pag nakagisnan ay panginindigan na lang. So yung nakagisnan po natin, hindi po yun ang magliligtas sa atin sa araw ng paghuhukom. Yun. Ang magliligtas po sa atin, yung ginamit po natin yung aklaniya, yung ating pag-iisip na ano ba talaga ang relihiyon ng Diyos, hinahanap po natin. Kasi kung titignan natin sa banal na Biblia, sa Biblia, na binabanggit doon sa Biblia, you shall the truth and the truth shall set you free. Hanapin ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ibig sabihin, yung katotohanan, pinapahanap kayo ng mga nababanggit sa Biblia ni Jesus. Anti-statement pa ni Jesus yan At yung katotohanan yun, magpapalaya sa inyo. Saan? Sa anumang uri ng pagkakamali na yung sinasabi natin, nakagisnan ko yung aking relihiyon. Tama na, dito na ako mamamatay. Mga pamahin. Oo. So, ibig sabihin, hindi ka naghanap ng katotohanan kung tayo ay nagbabasa ng Biblia. So, ibig sabihin, ang katotohanan nito ay ang paghahanap natin na ginagamit natin yung pag-iisip. Kasi kahit naman tayo nakikipag-usap sa labas ng Islam, mga Kristiyano, hindi rin sila nagkakasundo. Kung si ganito tama, si ganito tama. So, hindi sila pwedeng magsabi na sila ay yung talo. So, ibig sabihin, kung ang tama ay I'm sorry uli kabayan, ang tama ang Biblia. Pasintabi uli. Pasintabi uli. Kung ang tama ang Biblia is, dapat nagkasundo na kayo dyan. Pag-usapan nyo, magkasundo kayo. Pero naiiba po sa Islam. Yung batas po ng Islam, yung Quran, sa buong mundo, basta Muslim, isa lang po ang binabasa namin. At kung sino ang Panginoon, Allah. Ano ang kanyang reliyon? Islam. Ito sa pag-aaral ko, opinion ko lang to, Ustad, Alinor. By the way, bro, maputol ko, ano bang dating relihiyon? Yes, ako po ay dating Romano Katolikos. Pero sa pagiging Romano Katoliko, hindi ko rin naintindihan. Basta kasi sunod lang ako ng sunod. Kaya ngayon, naintindihan ko maigi na hindi pala dapat ganun lang, sunod tayo ng sunod. Kailangan rin pala yung binigay sa ating pag-iisip ay dapat ginagamit ito natin. Kasi may decision time, may free will. Wala sa tao ang kaligtasan. Ang kaligtasan nasa Diyos. Yes. Pero sa tao ang kaligtasan, kung ang kanyang itinuturo, ipinapangaral, mula sa Diyos ayon sa pamamaraan ng propeta, yun ang kaligtasan. Mashallah. So, ngayon, ako'y dating Romano Katoliko, pero sa pagiging Romano Katoliko, ang experience ko ay talagang sumunod lang ako. At least nalaman ko ang Islam, mas nadali ko naintindihan ang Biblia. No, hindi ko alam ang Biblia. Namantalang ngayon, nagpapakalalim ang mga tao sa Biblia, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nasusubungan kung sino ang Panginoon. Kasi kung titignan natin ang Panginoon sa Biblia, ay wala talagang specific na isa lang ang pangalan. So, doon pa lang sasabihin nila na ang pasintabi uli na ang Biblia ay nagkaisa na sila sa Panginoon na tawag. Hindi po. Tunay po yan. Kahit ako po ay nagtatanong panahon na yan, pag sinabing sino yung amang Diyos na yan, so title yan walang pangalan. Mabuti pa yung anak may pangalan. So ibig sabihin, ako may pangalan ako, ama ako may pangalan ako, ang pangalan ko Jamil. So yung anak ko may pangalan din. So ibig sabihin, kung ako ay mananalangin, dapat tiyak natin, yung tinatawag natin, siya yung tunay na Panginoon. Kaya lang, sa labas ng Islam, ito yung nakakalungkot na talagang nalinawan ako nung ako'y nasa loob ng Islam na nagtuturo pala ang tunay na Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Mashallah. So, ano ba yung kaninang gusto mong i-share sa atin? Yes, opo. Kasi ang religion, tungkol sa religion, meron bang straight na religion at ang religion na ito ay dalisay? Meron po, nababanggit sa Quran. Opo, kasi kami nakikipag-usap sa mga pastors o sa mga layman ng mga Biblia o nakapag-aral ng Biblia. Wala silang na yung straight na religion at dalisay na religion.
Wala silang naiprove sa Biblia na nakababanggit. Pero sa Quran po, meron po. Sa Suratul Al-Am, pakibasa sa Arabic. An'am? Surat Al-Am. Mashallah. Na dapat natin susundin lahat. Kasi ang mga Kristiyano at ang mga Muslim ay sinusunod ito dahil ama ng mananampalataya to. tama. Sige, tignan natin ang أعوذ بالله katibayan. من الشيطان الرجيم قل إن هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Opo, ayun po ang katotohanan. Truly, ang sabi po, Mashallah. my Lord has guided to me a straight path, diretso, right religion. So tamang religion of Ibrahim, Hanifa, the true Islamic monotheism, to believe in one God. Opo. So ibig sabihin po, meron pala talagang dapat tayong sundin na matuwid na religion at religion na malinaw. Opo. Religion, nino po? Susundin natin, walang iba po si Propeta Ibrahim alayhisalam kasi hindi po siya nagtambal Hanipa sa panahon niya at siya po ay nagpakilala sa Allah subhanahu wa ta'ala na tanging isang Panginoon lamang. So tayo po, ang Kristiyano, ang mga Muslim ay both na naniniwala na siya ang Father of Faith at sa kanya lumabas ang lahat ng angkan na mga propeta. So hindi po sila nagkaiba-iba. La tafarraqu, no? Na yung pagkakanilang mga